So ang nagastos po natin total ay Hello family, yan, welcome back po ulit sa channel natin na Family Moto. This time, meron po tayong gagawin. Time na po para maparehistro po natin to sa local municipality dito po sa Imus. So kukuha po natin siya ng plate number para po talagang malinis na malinis. Kahit pa paano, meron pong panatagan ng loob, diba? Pepper, baka merong mangyayari na mga aksidente. At sana wag na, knock on wood, wag naman sana mangyari. Kahit pa paano nakarehistro po yung sasakyan nyo. So yun po yung gagawin po natin. So tingnan natin kung aabot po tayo sa parehistruhan ng plate number. Bagay ho, kaninang umaga pa ho kami. Ang kaso po, ang nangyari ay biglang ang lakas ng ulan po kaninang umaga. Naka-prepare na po kami, pupunta po sana kami roon. Bigla po ang lakas ng ulan, pinagpatila ho kami, tapos na pinatuyo yung daan. Ngayon po, nakakapansin nyo, yung tuyo na, sobrang araw na ba, pero kaninang umaga, sobrang lakas po ng ulan. Yan, bali sa ano po tayo, sa Tuklong po tayo pupunta. Diyan sa may Imus, doon po may parehistruhan. Kung malapit naman po kayo doon sa may Malagasang, doon po sa bagong munisipyo, meron din po roon. Hindi ko po alam rin saan lugar doon sa Tuklong. So magtatanong-tanong na lang po tayo. Kasi meron nakapagsabi lang po sa akin na meron daw dyan malapit. Ngayon po, kasalukuyang nandito po tayo sa Nueno, Imus po. So ayan, makikita nyo medyo traffic, dami po sasakyan. Yan po, kaganda na gamit po natin e-bike. Siyempre, kahit na traffic, menos na menos. Yan, nakita nyo, dami sasakyan. Ganda. ano yung meron dito at nakaparada lahat? Mga eskwela siguro. Labasan, no? Labasan ng eskwela po. Sa pilot tayo, TRU. Ganda na to. Ang ganda nito, harap na. Itong yellow. Ganda. Papansin nyo parang pabalik kami. Nandito kami ulit sa school. Kasi po meron po kaming mga kakailanganin ipasa. Requirements? Oo, requirements. Alam ko, pag pumunta na ron, i-register na. Oo. Ano yung mga requirements basahin mo sa kanila? Barangay clearance, photocopy o warranty ng e-bike. Tapos nakalagay yung motor number, serial number. So, Tapos photocopy ng valid ID. Tapos ang babayaran 330 bayad ng registro ng private e-bike at personal na sedula. so yun, ang kulang na lang natin, barangay clearance at sedula. No? O yung po kukuhanin natin, balik ko muna tayo doon sa aming barangay at kukuha po tayo ng barangay clearance. Yes. Tapos babalik na po kami doon na lang po kami kukuha ng sedula. Mamaya na lang po, kita-kita po tayo ulit doon. Ayan po, kumpleto na po ang ating mga requirements. Ang una po natin kinuha ay ang OWA dahil sa subdivision po tayo nakatira bago makakuha ng barangay clearance. Kumuha po muna tayo nitong OWA, halagang 40 pesos. Tapos, bibigay po natin to sa barangay para makakuha ng barangay clearance. Nakakuha na po tayo ng barangay clearance. Ayan po, halagang 20 pesos. Bali, 10 pesos lang po yung pinaserox kasi po dalawa lang yung kinuha ko for assurance lang. Resibo po ng ating e-bike at ang ating valid ID. So, ang kulang na lang po natin ay ang sedula. So, balik po tayo dun. Ang ganap po ng oras ngayon ay 3:23 ng hapon. Nandito po ngayon ulit tayo sa Nueno. Hanggang 4:30 po pwede. Actually hanggang 5 po talaga yung ano po nila, yung sarado. 4:30 po kasi may cut-off po sila eh. Sana po umabot tayo. So palagay ko abot naman tayo, no? Maaga pa naman. So kompleto naman na yun ang requirements. So wala na sigurong dahilan para hindi tayo makakakuha ng plaka at makapagparehistro po.
Sabihin ba nun, legal magpasaway na? Hindi pwede. Alam ko, legal na magpasaway. Oo, yung mga pasaway dyan, bawal na bawal. Lagi namin pinapaalala. Lagi po tayong nasa tabi at lagi po magbibigay sa daan. Isa rin sa purpose nung nung pag-rehistro, nawala. May re-report kayo, di ba? Oo, di ba? Pero na makita nyo, may mga chassis number naman niya, resibo. So yun, matidetect nyo na, yung inyo nga yun, di ba? Alam ko, pinapanalangin mo. Ano? Sa pag-umulan. Pag-umulan. Ano po, biglang lumabig ang panahon. Ang lamig ng hangin, tapos dilim-dilim. Nako, wag naman sana umulan. Mukhang malakas pa ata At siya kumapapalaban po ang ating EMC Gold 2 pag umulan. Ayan mawiwirtuhan kayo rito sa atin sa Pilipinas. Ayan minute na naman po. Time check mo. Time check. 3:27. Ayan family, tapos na yung ating parehistro. Punta na rin ho natin si Rishan doon sa school, sunduin na rin po natin. Na lang ho namin lahat ipapaliwanag sa school kung ano po yung total po ng budget na babayaran nyo kapag pinarehistro nyo po yung inyong e-bike. Ano yung mga documents. Kaya sabi ko sa akin doon, yearly rin po yung renew. Parang sasakayan din po. So ayan po, na-register na po natin ang ating e-bike. So ito po yung binigay sa atin na katibayan na naparehistro na. So antayin na lang po natin yung ating plate. So ang total po ng mga nagastos natin, una kumuha po tayo ng barangay clearance. Bago tayo nakakuha ng barangay clearance, kailangan po ng OWA. So ang una kong kinuha is OWA sa halagang 40 pesos. Tapos punta po tayo sa barangay para kumuha ng barangay clearance sa halagang 20 pesos. Fill up kayo ng form doon mismo sa TRU. Ang total po binayaran natin sa TRU ay 365 kasama na po yung cedula. Tapos may pinaserox po tayo yung valid ID at saka yung resibo. Nagpa-serox din po tayo ng certification para doon po sa chassis number tsaka yung motor number. So kakahalagang 10 piso tsaka yung 12 pesos. So ang nagastos po natin total ay 447. Naka-e-bike naman tayo, so budget 500. Murang-mura pa rito ang nagastos natin. Pero yung katulad po na inaasahan natin, yung pong plate number, wala. So tawagan na lang po. So, tatawagan na lang daw tayo kapag available na yung plate number. So inaasahan ko naman po yun. So hindi na po bago yun. Pero depende rin po yun sa lugar nyo. Baka mamaya mas mura pa dito sa amin or mas mahal. So dapat may budget kayo 500 to 1,000 para hindi na kayo pabalik pa. At saka ganda doon kasi pag pinarehistro nyo, if ever na manakaw o makaksidente man, may maire-report po kayo. May susulat yung motor number, chassis number. Nagkaroon din ako ng dito, mga pwede mag-drive. 4. So, binalik ko lang po, mabait naman po si ate yung nag-assist sa akin. Yung nilagay ko yung pangalan naming lahat, tapos pinirmahan na lang po. Kasi dalawa lang yung nilagay nila dito, ako tsaka si Rishan. So, ganun pala, no, ang mangyayari kapag nagparehistro kayo, maglalagay ko kayo kung sino authorize nyo na mag-drive. If-ever na magkahigpitan po, nandiyan po yung mga manguhuli, tingnan po yung papeles, kung sino po yung mga authorized lang na magdadrive. So mas maganda kung ilagay nyo na po ang pamilya nyo. Para i-paper kung sino po yung nakakagamit, i-paper na magkahigpitan, nakalagay po, naka-authorize na pwede siya mag-drive. Pati nga rin kapitbahay kung gusto mo. Kung meron kayong ganito, pa-xerox nyo rin para meron kayong kopya. May kopya bukod sa original. Yes. Lagi nyo dala sa e-bike nyo. I-paper lang naman magkahigpitan. So ngayon po naman, maluwag pa, hindi pa talagang mandatory do sa ibang mga provinces. Doon po naman sa mga, meron po kasing, ito advisable po talaga, doon po sa mga mahigpit na, yung mandatory po talaga yung kailangan iparehistro, tapos kailangan lagi po talagang dala yung mga papeles. Mahigpit na ho kasi. So dito po hindi po masyado, pero darating po yung panahon na maghihigpit din po dito po sa akin sa Imus. Kung may higpitan na, ready na tayo. Ready na tayo. Hi. Hello. Kumain ka? Wala ka na pa yung pera eh. Ito na ng pera ko. Kawawa ka naman?
Kaya na, hindi na lang pala tayo magka-drive-thru, kain na lang tayo mismo doon sa loob. Kasi Oo nga. wala nga palang plate sa ano, KFC, no? Oo. Wala tayong magiging plate pag dito po tayo kumain. Tapos ang gravy, konti lang. Siyempre ito, madami. Kaya ko naman ako. Doon na tayo sa loob, ha? Mashed potato, Oslo. Meron tayong fries at isang bucket na classic chicken nila. Soft drinks, tapos meron tayong 4 na chicken burger. Burger, chicken pa rin. Pero bagong luto. So natapos po natin yung ating pagkaparehistro, no? So ganun pala, so now nalaman na natin kung paano. At syempre nabusog pa tayo. So hanggang sa muli po, lagi po namin sinasabi, ride safe, family first!